Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ay pumuli ay tutunghayan ang ating pagbasa para sa araw po ng Sabado, September 14, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 3, mga talatang 13 hanggang 17. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito po ay pagdideklara, patotoo, paghahayag kung gaanong minahal ng Diyos ang tinatawag na sanlibutan. Hindi po ito tumutukoy sa physical earth o physical world, kundi tumutukoy sa mankind, sa sangkatauhan, sa tao na kanyang nilikha. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tao po ang tinutukoy dito. Tunay, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay binigyan tayo ng kalayaan. Ano yung kalayaan na yun? Kalayaang magmahal, kalayaang umibig, kalayaang mainis, di ba? Totoo naman eh. Kalayaang matakot at kalayaang magkaroon ng sariling isip. Ibig sabihin, hindi tayo robot. Malaya tayo. Nasa atin ang pagpapasya kung ang gagawin natin ay mabuti o masama. Binigyan tayo ng kalayaan, sang tanda ng malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa sobrang pagmamahal nga ng Diyos sa atin, tayo na mismo ang may kalayaang pumili kung mamahalin natin siya, kung ibabalik ba natin ang pagmamahal sa Diyos na siyang nagmahal sa atin, na kung saan ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo ay maligtas, na kung saan nagpakasakit si Jesus, na minsan baliwala para sa atin ang ginawa ng ating Panginoon. Nasa atin na din kung tutugunan natin ang kanyang pagmamahal. Anong tutugunan? Susuklian. Hindi man sa kanya, ngunit sa kapwa natin nilikha, sapagkat ang paggawa natin ng mabuti sa kapwa ay hindi natin ginawa sa kapwa, kundi sa Diyos na natin ito ginawa. Binibigyan niya tayo ng second chances. Magbalik loob sa kanya, totoo naman. Hindi nga lang second chance, more chances pa, di ba? Pag nagkamali ka sa tao, isa, dalawa, tatlo, nako, wag ka nang uulit. Wala ka ng kapatawaran sa Diyos, kahit paulit-ulit tayo, more chances tayo na makapagbalik loob sa Kanya. At tayo na nagkakasala ay nakikinabang sa walang hanggang kaawaan ng ating Panginoon, kaya binibigyan niya tayo palagi ng pagkakataon. Kaya may pagkakataon tayo, ikaw na nakikinig ngayon. Huwag mong isiping napakarami ng iyong pagkakamali, ng iyong kasalanan na hindi kayang linisin at patawarin ng Panginoon. Kayang-kaya Kanyang patawarin. Ipahayag natin ang kadakilaan ng Diyos kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Maging ehemplo ng kabutihan sa araw-araw ng ating buhay para matamo din, makita din, maranasan, madama ng tao na mayroong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.